ang magandang bisita natin ngayon na Sister Elle. Ay, aba naman Lakay. Alam mo, kilalang kilala natin to dahil kahit noon madalas na natin siyang nakakapanayam. Pero ngayon Lakay, siya ay nag-a-apply sa Masang Pilipino. Siya ang founder and president, Lakay, kilalang kilala, iBank Foundation of the Philippines. At sinasabi mo lagi ang mata ni Minggita. Ay, member of the Executive Committee of Global Alliance of iBank Association. Siya Lakay ay isang doktor, ophthalmologist, academician, and health advocate. At makakasama natin siya Lakay, nominee ng Barangay Health Wellness Party List or BHW, si Doktora Minggita Padilla. Doc, good morning po at welcome back dito po sa aming programa. Good morning sa iyo at kay Lakay. At akawin natutuwa at andito ako. The last day of work sa Holy Week. Ayun. Oo nga, no? Last day of work sa Holy Yung Week. iba nagbabakasyon na tayo, Doc, andito pa. Oo nga Pero maaalala nila tayo pag ngilay-ngilay sila. Oo po, ayan. Actually, hanggang Biyernes Santo po kami rito. Anyway, Dr. haba pala ng pangalan po niyo, Doktora Maria Dominga Minggita Belling Padilla. Minggita ay palayaw. Minggita Maria Palayaw. Dominga. Ay, Dominga. Yung Maria Dominga. Siguro pangalan ng doktora kinuha sa kalendaryo. Hindi, sa lola. Sa lola ba Lola yan? ko. Pangalan ng lola ko. Ayan. Kasi noon, mga kalendaryo, mga gano'n, diba? Combination ng nanay at tatay. Pangalan ng presidente. Ikaw, Elpidio. Elpidio Quirino. Si Quirino yun. Kaya pala, Elpidio ka. Ayan. Anyway, dito na tayo, Sister Elle, kay Dr. Minggita Padilla ng Barangay Health Wellness Party List. Ayan. BHW na lang ho. BHW. Ayan. Para mas may recall din lang. At klaruhin natin na walang party list na mata ni Minggita. Kinaklaro lang po namin kasi sila kay po talaga ang nagpasimuno niya. Alam mo, Lakay, nagulat ako sa Baguio. Bakit po? May mga empleyado ng Supreme Court. Sabi, Doktora, supportahan ko kayo. Mata, party. Sabi ko, hindi. Anong biro lang yan ni Deo, pero tumatak sa kanila. Sabi ko, hindi, BHW. Makahanap sila ng mata. Ayan. Barangay Health and Wellness Party List. BHW. Anyway, Dr. Minggita, ayan, bakit ang tinatabi, noon tumakbo kayo ng senador. Yes. Ayan, bakit ngayon bilang kongresista sa ilalim ng BHW Party List? Alam nyo, Lakay, noon tumakbo akong senador, wala na sana akong bala tumakbo ngayon. Isa sa mga unang grupong sumuporta sa akin, itong BHW noon. Kasi talagang alam nila malapit ang puso ko sa mga barangay health workers. Mula nung ako estudyante sa UP at nagrural kami, nakatira kami sa baryo. Wow. Ang kasama ko araw-araw ang mga BHWs. Yung mga barangay health workers. So nakikita ko na yung hirap nila at sakripisyo at ang kahalagahan nila sa barangay, sa sistema pangkalusugan. Ngayon, when I ran sa Senado, sometimes umiikot kami sabay nila, ng party list nila at may mga tandem TARS pa nga kami. Ngayon, dahil sa nakita ko sa mga problema din hanggang ngayon sa mga BHW, nangyari sa pandemya, kawawa sila. Di ba sila ang nagko-contact tracing, sila nang expose wala mga benepisyo, hindi pa napapasa, nung nagsabi ako ng yes, na tumakbo ngayon, hindi pa napapasa yung Magna Carta for BHWs. Yun ang isang pangako ko nung tumakbo akong senador. Na kung makaupo ako, ipapasa ko yun. Ngayon, pagkakataon na naman ito. Plus yung mga reforma sa PhilHealth na kailangan natin na gawin. So, nung inimbita ako ng BHW Party List to be their nominee, nag-isip ako, nagdasal ako. At first ayaw ko, but then after so much prayer, I realized, wag na ako matakot. Isipin ko na lang yung kabutihan na pwede kong gawin. So I accepted. At nandito ako ngayon. Because of the advocacy talaga na katugma rin ng ating advokasya bilang isang health crusader, health advocate. Ayan. At bilang advocacy ng healthcare, Dr. Minggita Padilla, ayan, hindi pagka napag-usapan yan, hindi pwedeng hindi mapag-usapan ng PhilHealth. Oo, kasi yung PhilHealth, yung gasolina natin para kamit yung tinatawag na universal healthcare or kalusugang pangkalahatan. Ito yung gasolina na kailangan, yung pera, di ba? Para sa gamot, para sa pang-hospital, para sa check-up, kahit hindi ma-hospital. Yung isa pa yan na aking advocacy, na talagang magamit ng taong bayan yung outpatient check-up nila, na karapatan rin natin. So ano ang
ang dapat gawing pagbabago kung kayo po ay maging kongresista? Well, anong gawin yung dapat pagbabago sa PhilHealth Okay. para makatugon sa kahirapan natin, sa kalusugan ng ating Okay. mga kababayan? Unang-una, and I think pati ang presidente, pati yung mga private sector advisory council, pati yung bagong presidente, sinasabi natin ito, kailangan ma-digitalize yung computer system, yung information technology, kasi kung wala yon, madaling makalusot ang iba't ibang mga anomalya, di ba? Pati yung pagkolekta ng mga premiums, pati yung pagbigay ng premiums. Kung minsan sasabihin ng PhilHealth na bayaran ng ospital, sasabihin ng ospital, hindi pa. Kasi hindi nagkakatugma yung kanilang computer system. So that's one, no? Tapos yung accountability. Marami kasi hindi pa nananagot sa mga ginagawa na medyo hindi maganda. Oh. Yung karamihan sa PhilHealth employees ay talagang mahusay, mabubuti, masipag, at tapat. Pero merong iilan talaga na kailangan managot, no? Kasi itong mga ginagawang, tataas natin itong premium, itataas itong benepisyo. Masaya tayo, 'di ba? Masaya tayo. At nagpapasalamat tayo doon, pero hindi yan ang reforma. Ang reforma, ayusin yung sistema sa loob. Na hindi puro ganan, yung pag binabatikos, itataas ang first of all, kaya ba i-sustain? Yung transparency, kulang na kulang ang transparency. Hindi natin alam ano ba talaga nangyayari. Pati yung kanilang financial statement, may pera ba talaga? Sinabi ng isang justice ng Supreme Court, mukhang bangkarote. Sinabi naman nila, hindi. So, pero ano ba talaga? So, we need transparency. Hindi bang karote, doktora, kasi may inililipat nga sa National Treasury, di ba? Ilang Actually, billion yun? 89.9 billion. 89 billion. Paano malulugi yan? Kaya, di ba ako ay isa sa mga unang grupong pumunta sa Supreme Court para ipetisyon na ibalik yung pera na kuha at hindi na ituloy yung lipat. Kasi pera natin ito. Oo nga pala. Pera natin ito. Anong latest sa Supreme Court, Doktora Minggita? Ay, mukhang medyo nabubuhayan kami ng loob, no? Tapos na yung oral arguments. Okay. Tapos na, no? Sa Baguio natapos. Tapos binigyan ng, I think, April 4? Tama ba ako? Tapos binigyan ng isang buwan para ikumpleto na yung mga memorandum, etc., para makapag-desisyon na yung Supreme Court. So hopefully, by next month, sana may desisyon na. At sa base sa mga sinasabi ng mga mahistrado, mukhang may pag-asa na talagang manalo yung mga petitioners na ibalik ang pondo at hindi na mangyari yung nangyari kasi alam nyo, yung itong ginawa nilang insertion sa budget, lahat ng mga GOCC pwedeng kunan ng pera, pati SSS, GSIS, PDIC kununo na ng 100 million. Alam ba? Hindi natin alam yun. PhilHealth 89.9. So ano mangyayari na sa atin, no? So Kailangan siguro kailangan doktora ng surgery. Ayan, doktora. Surgery. Kailangan ng surgery. Actually, surgery sa loob din ng PhilHealth. Kasi sinabi na, tanggalin. Sabi nga ni Justice ko, kailangan, ibalik ang pondo, overhaul ang leadership. Tama. May overhaul na kailangan. Surgical excision ng iba. No? Pero, these are things na pwedeng gawin ng isang mambabatas for oversight, no? We can actually call yung talagang pwede, kung may parliamentary immunity na ako, marami akong masasabi. Kasi dito, baka mademanda ako. Tapos, kasi marami akong alam. Okay, mag-alala. Sasamahan po namin kayo. tapos thank you. Tapos, at yung so itong PhilHealth, ito'y konektado sa lahat ng kalusugan mula barangay hanggang ospital. But itong barangay health, punta muna tayo sa BHW. Bakit napakahalaga nila? Sila ang frontliners talaga. Frontliners for all seasons. Talaga sila. Yes, No? Kaya kailangan empowered sila, may alam. Kasi kung minsan ngayon sa sistema, hindi natin ma-professionalize sila kasi napupolitika. Kung may pumasok na bagong barangay captain, pinapatalsik yung iba na wala namang dahilan. Iba 10 years, 15 years, 20 years, pinapatalsik. Kawawa naman, pati ang taong bayan, kawawa. Kasi ang mauupo, walang alam. So, we have to professionalize, capacitate, tapos upskill yung skill nila, tapos bigyan sila ng security of tenure na hindi basta-basta mapapatalsik, tapos i-increase yung allowances nila. Kasi ngayon, kuminsan yung allowance nila sa hirap na ginagawa nila, mga 300 pesos a month, 500 a month. Allowance ho ito kasi volunteers, pero it's too little. And walang benepisyo. But can I announce some good news naman? Sige no? po. Ano Kasi yung good news tungkol dito. No? At umiikot ako mula Isabela hanggang Mindanao. No? Kami, lahat umiikot. No? Yung
Magna Carta for BHWs na talagang matagal nang inaasam-asam at pinagtatrabaho, especially ng party list natin, no, ay napasa na sa both houses of Congress. Oh. Okay? So pirma na lang presidente Pero ang manalang kulang. well, so pinag-isa na siya, in-adopt yung Senate version, no? At nagpapasalamat din kami kay JV Ejercito at siya nag-champion dun sa Senado, no? Pinanmahan na ni Senate President Escudero at ng kanilang Director General, yung isa pa nagpipirma noon, yung aking mind today. Now, kulang na lang yung pirma daw ni Speaker. Oh. Ay baka nangangampanya kaya hindi mapirmahan. Pero my point is, sana mapirmahan na para maipadala na sa legislative, Bicameral, tapos na yung bicameral. tapos Tapos na yung bicameral. Nagpag-isa na, napumasa na sa BICAM. Okay. Pirma na lang nila ang kailangan ng ng Speaker of the House at Sa ng Senate Senate President. Napimirmahan na raw si Senate President. Pero wala pa raw si Speaker. Kasi si Senate President hindi nangangampanya. Pero si Speaker is out most of the time. I can understand that. But we have to understand that the President issued nasa LEDAC ito priority siya. Kasi napakahalaga ng mga BHWs natin. Totoo po Kasi yan. imagine that from nothing they'll have at least pag registered BHW 3,000 a month allowance, kung certified at least 5,000. Sa tingin niyo, Doktora, Oo. magkano ang dapat na allowance na ating mga barangay health workers? Ito allowance ito, hindi ito sweldo, ha? Okay. Yung sa batas ho, nakalagay na, nakasaad sa batas, no? Magiging standard yung batas. Maging mayaman na barangay o mahirap kasi tutulungan ng national government yung mga hindi kaya. For mga registered BHWs, nakapag-register sila pero hindi pa certified. Iba yun no? Registered, nakapag-training sila, they pass the basic, it's 3,000 a month minimum allowance. That's big from 300 to 500, di ba? Tapos yung certified, meron kayong course na 3 months sa TESDA, tapos merong certifying exam, no? May exam na yan, ha? Para talagang alam mo na yung mga tao doon may alam, no? Tama. 5,000 a month na yon. Yun ang allowance lang. Pero meron pang hazard pay, subsistence allowance, merong health emergency allowance, merong meron din silang December gift. Kasi ngayon wala Bonus, Tapos may bonus na kahit hindi sila talagang employed, meron na, no? Tapos meron din silang GSIS, no? Kahit hindi sila talagang plantilla in the sense, no, but they're treated as that, no. And yung mga barangay at mga LGUs na gusto mag-hire na ng barangay health worker as a government employee, pwede na rin. Bibigyan na sila ng parang index, no? Meron ng salary grade kung gusto nyong mag-hire, no? And aside from that, hindi nga sila basta matatalsik na walang dahilan, may due process at may free legal aid. Tapos may barangay day, health workers day every April 7. Tapos kung makatagal sila ng 15 years, meron din silang retirement benefit. So, ang daming iba. Binibigyan sila ng kahalagahan na wala sila ngayon as a recognition sa napakahalagang role, no? Kasi alam mo, ang barangay health worker, siya ang nagde-deliver ng primary health care, di ba? Siya ang teacher, educator. Siya ang organizer, kung may mga events, no, for health. Siya rin ang record keeper. Pati data siya rin. So, ang daming ginagawa. All around. All around. Tapos kuminsan, kasi nag-iikot ako, noong iyak sila sa amin, kuminsan, walang gamot. Pupunta sila sa center para Yun. kumuta ng bigot. Gastos pa nila ang transportation. Meron na silang transportation allowance. So, ang daming maganda sa Magna Carta. Kaya sana sa lalong madaling panahon, mapirmahan na ng presidente para magawa na rin yung IRR, yung implementing rules, no, na doon nagkakatulo. At kahit may implementing rules, kailangan pa rin ma-implement. Kasi kung minsan, may batas, hindi nagagawa. Na-implement. Yes, no? Implement ng maayos. Alam mo, Dok, masusugan ko lang yung Off sinabi mic ka, Sister El. Sugan ko lang yung sinabi ni Doc Lakay, pagdating dun sa mga sakripisyo ginagawa ng ating mga BHW. Kasi ako, Doc, laki ako ng probinsya sa Albay. So, ang nakikita ko po dun sa lugar namin, yung mga BHW, nagbabahay-bahay, nagtitimbang ng mga bata. Lakay, tinitimbang nila yung mga bata, sinusukat nila yung height,
tinitingnan nila yung weight, kung malnourished ba yung bata. So, ganun yung ginagawa nila lakay eh. Hindi lang yon, di ba? Nung COVID silang house to house, Yes. sila nagko-contact Contact tracing, tracing. lakay. Sila, and kung minsan, madalas, wala silang PPE. Totoo po yan. So, alam mo, may pag-aaral ang Ateneo School of Government, no? Published last year sa Acta Medica. So, ito, pag-aaral scientific, no? The lived experiences of PHWs. Yung ano talagang kabuhayan nila, no? At ang kanilang talagang conclusion, no? Essential but neglected. Kailangan pero napabayaan. Essential But neglected. Tapos isa pa, sabi nila, kung napaka-essential, nagdidepend sa kanila, pati yung mga midwife, yung mga nurses, lahat, no? Pati yung mga doctors sa the barrios, nagdidepend sa BHW. Kung isang araw maisipan daw ng mga BHW na mag-strike, nakalagay sa pag-aaral, magko-collapse yung ating healthcare system. Wow. Kasi nga, sila ang gulugod, sila ang Backbone. Nandun sila backbone. backbone. Yes. So, Backbone at talagang mahal nila ang barangay nila kasi karamihan sa kanila ay mga kababaihan, na mga nanay, mga lola na Opo. na gusto talagang magsilbi. So, now, of course, most are women, but pwede rin mga lalaki, hindi kami hindi sila nagdi-discriminate. Kung gusto niyo, why not? Why not, di ba? And then, but we're so happy na finally, after 6 years, napasa ito sa both houses of Congress, pero pirma na lang ang For hinihintay. signature. No? It was deemed as very important sa economics, sa economic survival ng country din. No? Okay. Sa ibang issue, Doktora. Ayan. ano? Ito naman ang itatanong ko kay Doc, may kinalaman sa mata, lakay. Oo, Gusto ito, kong- ito yung unang advocacy ni Ay, Dr. talaga. Minguita. Kaya gusto ko yung- itanong. Yung iBank. iBank, Ayan. oo. Hanggang ngayon naman, Oo. it'll never go. Never. Doc, marami pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga medyo nagkakaedad na, ayan, mga nag-senior na, hindi po sila maka-avail o yung abot kaya po na kahit magpa-check up man lang po ng mata or yung Okay. mga salamin, Doc. So, ano po ba, yung iba po, may mga iilan nagbibigay palibreng salamin, pero karamihan po ay hindi maka-avail, katulad na lang po sa malalayong lugar na hindi po nila kaya kahit bumili man lamang po ng salamin o magpa-check up ng kanilang mata. Ano po yung pwede nating magawa pang tulong? Alam ko may mga nagawa na po kayong tulong para sa ating mga Actually, kababayan. Pero ano po pwede pa magawa? maraming klaseng tulong. May PhilHealth package ngayon para sa libreng salamin from for pediatrics muna tayo. From up to 15 years old, meron. Pero marami rin hindi nakakaalam. So may mga optometric na mga opisina, mga optometric establishments na accredited, no? Basta hindi yung mga brand name na frame ang pipiliin ninyo. Kasi mamaya yung Louis Vuitton, So, mahalong frame. Hindi. Basic frame naman, Basic no? frame. Baka naman natatak lang ng Louis Vuitton na Doktora, pero made in China yan. Parang Pwede rin. parang sa Divisoria, makabili ka ng reading glasses niya na tig 100. Talaga, lakay? Oh, totoo. Pero hindi naman siya tatak Louis Vuitton. Hermes. Tatak Wag Didi. naman. Ayan. Okay, ngayon. So, meron bagong programa ang PhilHealth, in fairness also, no? Tapos, yung sa cataract naman, tinaas na nila ang cataract naku, dami. package. Ayun, opo, Okay. dami kung ano. Okay, ito yung isang good news din, no? And, tinaasan na nila, talagang mas mataas ngayon cataract package, no? So, huwag kayong matatakot magpatingin. Now, ang problema lang natin, alam mo na kung minsan sabi, pinaparaffle yung pag-opera sa ibang government hospital, no? Ayan. Parang Kahit- Kilala Parang- nila kayan. Parang sa Rizal Medical Center. kasi yun ang problema. Pwede natin sabihin sa mga tao, kung wala kayong may babayad, pumunta kayo sa government hospital like PGH, East Avenue Medical Center, Rizal Medical Center. Maraming ospital. Sa Visayas, may mga regional hospitals, no? Kompleto ang gamit. Kaya lang, ang problema natin minsan is kulang ng kama, kulang ng doktor, Ayun, totoo kulang po. ng... So, there's a line. Oo. Pero kung may mga private hospital din, gaya ng St. Luke's, gaya ng Makati Med, meron din kami mga charity programs. So, PhilHealth now, may bayad silang, tinaasan na nila. So, kayang masakop lahat ng gastos for cataract surgery. That's good news also, no? Now, yung pa-check up, dun tayo babalik sa konsulta package na sinabi ko noon, no? Opo, konsulta At natutuwa ako na itong bagong presidente, sinasabi niya sa lahat ng tao, i-register ang mga empleyado nyo sa konsulta center, okay? I-register ng mga LGU sa konsulta package, no? Sa konsulta ng PhilHealth para makalibreng konsulta. Okay? Doon pwede rin. Okay. No? But other than that, no, sa corneal transplant naman, yung iBank, kung mahirap talaga, meron kaming what you call a socialized
pricing, no? Kasi alam nyo, kung kayo ay kukuha ng corneal tissue, hindi binabayaran ang tissue, libre yon, no? Ang binabayaran yung proseso. Lahat ng test, lahat ng kailangan gawin, no? Yung transportation, yung mga reagents, mga gano'n, lahat ng mga gamot, etc. etc. Kung sa abroad makukuha ng isang cornea, mga $3,000 yon at least. Oo. Sa Pilipinas, kung ikaw ay isang talagang mahirap, ang binabayaran lang ay yung gamot lang na 5,000 para nang ma-preserve Yung cornea. Yes, no? Yan madali lang erase yan, maraming tumutulong, no? Kung talagang wala. Pero meron kaming socialized pricing. Kung full paying, talagang may kaya naman, 65,000, which is still very little compared to $3,000, no? So sinasubsidize pa rin ng iBank. So as far as the tissue is concerned, ano ho siya, sakop, tutulungan namin sa iBank. But yung pag-opera naman, sa PhilHealth na ho yun. Okay? So, marami namang paraan, basta alam. Pero ang problema, marami hindi nakakaalam. Ang kailangan mo na ang tawag na isang navigator, yung tuturuan mo ang tao. Isa yon sa mga ginagampanan din ng BHW. Navigator. Ina-navigate mo yung mga tao, tuturuan mo. Gagawin, yes, saan ang isa pa yon. direksyon. Yes, yes. Kaya sabi ko, napakahalaga na meron tayong mga may alam sa barangay. Hindi basta-basta ilalagay kasi kaibigan ng barangay captain. Ayun. Okay? Yun ang nangyayari ngayon. Kamag-anak ni Kapitan. Yes, yes. Mayor, Ganon, no? Ganon. Kay Kap. Hindi ganon, no? Kasi sa isang bayan kami sa Mindanao, hindi ko nasasabihin saan, no? Iniiyakan kami ng mga BHWs kasi nung nanalo daw yung bagong mga barangay captain, isang araw, meron ng mga bagong BHWs. Hindi nila alam. Tapos sinabi sa kanila, pwede pa naman kayo magtrabaho. Eh, paano yun? Meron ng bago. So, mga ganon. Hindi na mangyayari yon pag mapasa, pag mapirmahan itong batas. No? Doktora, bilang isang manggagamot po, ayan, anong isa yun sa mga controversial issue ng abortion at euthanasia? Ayan, abortion. Kayo ba pabor sa abortion? At bago sagutin yung mercy killing? Definitely not in favor of mercy killing. Okay, No? Because mercy killing. ako isang Kristiyano din. Okay. No? Alam ko na alam ko sinasabi, ay naku, nahihirapan na siya, etc. But I also believe all suffering has a reason. Lahat ng ating dinadaanan, no, na paghihirap ay may dahilan. Kung minsan, yan ang oras na talagang ibig sabihin we're being cleansed, yung ating mga kasalanan, para pagkatapos wala na. We can go through our purgatory here if we offer it to God. That's one. Now, so I don't believe any person has a right to kill another person, no? Kasi parang assisted suicide ang nangyayari. Pero I still believe that we can make the death more comfortable. Kunyari, bawasan mo lang yung sakit. Bawasan mo yung nararamdaman ng tao. Pwede naman yun. Meron kami magagawa, no? Pero yung outright na papatayin mo dahil gusto kong mamatay kasi nahihirapan ako, I'm not in favor, no? Now, abortion is also a very sensitive issue, no? I don't want to condemn the person because I know many people, ang alam ko, na kapit sa patalim Totoo po yung yan. ginawa nila, no? Ayaw nilang gawin and they suffer through it. But kung minsan nare-rape, kung minsan nabubuntis ng taong talagang hindi pananagutan, no? Pananagutin. We have to offer these people love, support. Support talaga. Pero if they do it, I will not also condemn them. Pero to avoid this, kailangan meron ding family planning. Gawin mas available din, no, yung family planning. So, I am not yung, criminalize sila, mga criminal yan, Hindi ako ganun eh. Medyo I have some compassion. Opo, Okay? So, bilang But wait, Kristiyano, pero, kunyari yung late abortion, definitely not. Definitely not yung ginagawa sa ibang bansa na. Ayaw po. Grabe yon. Talagang Opo. pinapatay talaga, no? So I don't believe it is a right thing. I believe it is not right, but I'm also not ready to condemn the people who do it because there's no other, they feel walang silang ibang pwedeng gawin. Ayan. Pero meron. Okay, Doktora Minggita, ayan, bilang panghuli po, ayan, bakit ikaw? Bakit kayo sa Barangay Health Wellness okay. Party List ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Okay. Unang-una kami isang party list na talagang hindi lang nangangako, may nagawa na. Itong Barangay Magna Carta isang napakahalagang batas, no, na pinaghirapan ng party list namin na it will change talaga yung kalagayan, mapapaganda talaga ang kalagayan ng kalusugan mula barangay pataas. Number 2,
ang reforma sa PhilHealth ay isang napakalaking advokasya namin dahil na rin sa akin. Since 2005, advocacy ko na to. So, hindi lang ito kunwari, totoo ito. No? Pati ang paggwardya sa pondo, kasama na ito. So, I don't know of any other parties na masasabi yun. Na talagang may nagawa na at may gagawin pa. Ayan. Hindi pa nakaupo, may nagawa na. Ayan. Ayun. And hindi ako bolero. Yung sasabihin ko gagawin, alam ng tao yon. And Totoo po yan. and health ho ang kalusugan natin, ang daming problema. So kailangan ang maupo, may alam at may puso at may eksperyensya, may karanasan dito sa sinasabi natin. So kung gusto ho ninyong gano'n na may mag-aalaga sa kalusugan na talagang ipaglalaban tayo, ipaglalaban kayo, iboto ho ninyo yung BHW Party List number 27 sa balota. Ayan. Doktora Minguita Padilla, ma'am. Ayan. Maraming salamat po at good luck. So mga kabayan, si Doktora Maria Dominga Minguita Padilla ng BHW Party List number 27. 27 sa 27. balota. Ayan. Okay. Thank you and good luck, Thank you, Doc. Doktora. Thank you very much. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH